Magandang gabi kaibigan. Welcome sa Pampatulog Stories. Akala ng lahat, nabigo siya sa Maynila. Nang bumalik siya sa baryo, wala man lang dalang kahit ano, ni sapatos, wala. Pinagtawanan, pinag-usapan, at tuluyang minaliit. Ngunit makalipas ang isang taon, siya na ang pinakamayaman sa buong nayon. Paano nangyari iyon? At anong lihim ang itinago ng lalaking nakayapak? Tara samahan mo ako sa isang kwento ang unti-unting bubuksan. Isang kwento ng pagbabalik, ng pagsisimula, at ng tagumpay na hindi agad nakikita. Kaya ipikit mo ang iyong mga mata, huminga ng malalim, at hayaan mong dalhin ka ng kwentong ito. Sa isang baryo, kung saan ang isang lalaking nakayapak ay nagtanim hindi lang ng yaman, kundi ng pag-asa. Isang hapon, marahang sumasayaw ang dahon ng mga puno at sa gilid ng maalikabok na daan, unti-unting lumitaw ang isang pamilyar na anyo. Si Ramon, payat, maalikabok ang mga paa at ang kanyang mga mata, tila may baong kwento na hindi mawari. Si Ramon ba yan? Bulong ng isang matanda. Ngunit hindi iyong bulong na puno ng saya, kundi puno ng pagtataka at kaunting panghihinayang. Lumapit ang ilang tao, nagmasid, nagbulungan. Akala ko ba magtatagumpay siya sa Maynila? Bakit parang mas lalo pang naghikahos? Wala man lang dalang gamit. Ang bawat salita, parang maliliit na bato, unti-unting bumabagsak sa katahimikan. Ngunit si Ramon, nagpatuloy lang sa paglalakad. Walang sagot, walang paliwanag. Sa bawat hakbang niya, ramdam ang init ng lupa at ang bigat ng tingin ng mga tao. Pagdating niya sa kanilang lumang bahay, isang kahoy na tila napagod na sa paglipas ng panahon, naroon ang kanyang ina. Tahimik itong nakaupo, habang hawak ang lumang abaniko. Napahinto siya. At nandito na ako, mahina niyang sabi. Napatingin ang kanyang ina, at sa isang iglap, sumilay ang halo-halong emosyon, saya, pag-aalala, at isang tanong na hindi masabi. Ramon, ngunit hindi na ito nagtanong pa, dahil sa itsura pa lang niya. Alam na ang sagot. Lumapit siya, at marahang yumuko. Pasensya na po. Dalawang salitang mabigat, dalawang salitang puno ng pag-amin. Ngunit hindi ito sinagot ng kanyang ina. Sa halip, hinaplos lang nito ang kanyang buhok. Umuwi ka na, sapat na yon. Tahimik ang sandaling iyon, ngunit puno ng damdamin. Sa labas, patuloy ang bulungan. Sayang, malaki pa naman ang pangarap ni Ramon. Akala ko siya na ang aangat sa kanila. Ang mga salitang iyon, hindi niya kailangang marinig ng direkta dahil ramdam niya sa hangin, sa bawat tingin, sa bawat pag-iwas ng mata ng iba. Kinagabihan, tahimik ang kanilang hapag, isang mangkok ng kanin, kaunting ulam, at isang lalaking galing sa lungsod, ngunit tila mas walang dala kaysa noong siya'y umalis. Habang kumakain, wala siyang sinasabi. Ngunit sa kanyang isipan, may mga alaalang bumabalik. Ingay ng Maynila, mga gusaling matataas, mga pagkakataong dumaan, at mga desisyong kailangang gawin. Ngunit wala siyang binanggit. Sa halip, tumingin siya sa kanyang mga paang sugatan, ngunit matatag. Dahan-dahan siyang huminga, parang may tinatanggap, parang may binibitawan. Tahimik ang gabi, marahang umiihip ang hangin, at sa ilalim ng bubong na iyon,
may isang lalaking piniling bumalik. Hindi para tumakas, kundi para magsimula muli. Mainit ang araw. Mataas ang sikat ng araw sa gitna ng kalangitan. Sa bawat sulok ng baryo, may mga matang nakamasid. Kay Ramon, maagang nagising si Ramon. Tahimik siyang lumabas ng bahay. Wala pa ring sapatos, wala pa ring dala. Ngunit may kakaibang katahimikan sa kanyang kilos. Naglakad siya papunta sa bukid. Dumaan sa parehong daan na minsan niyang tinahak bilang isang batang puno ng pangarap. Ngunit ngayon, iba na ang tingin ng mundo sa kanya. Siya yung bumalik galing Maynila, di ba? Oo, pero parang walang nangyari sa kanya. Sayang talaga. Ang bawat salitang iyon, parang mga aninong sumusunod sa kanya. Hindi man siya direktang tinatawag. Ramdam niya ang bawat pahiwatig. Ngunit hindi siya lumingon. Nagpatuloy lang siya. Sa bukid, nakita niya ang tuyong lupa. Bitak-bitak. Parang sumasalamin sa tingin ng iba sa kanya. Ngunit sa halip na umatras, lumuhod siya. Hinawakan ng lupa. Marahan. Parang may kinakausap. Hindi pa huli ang lahat. Bulong niya. Sa di kalayuan, may batang nakamasid. Si Toto. Isang batang payat. Ngunit maliwanag ang mga mata. Kuya Ramon. Napalingon si Ramon. Bakit po kayo nakayapak? Tanong ng bata. Ngumiti si Ramon. Isang simpleng ngiti. Para maramdaman ko ang lupa. Napatigil si Toto. Hindi niya lubos na naintindihan. Ngunit may kakaiba sa sagot. Isang bagay na hindi kayang ipaliwanag. Sa kabilang banda, may mga matatandang nakatingin. Ewan ko ba dyan kay Ramon? Parang may tama. Nabaliw yata sa Maynila. Napahiling ang isa. Ngunit hindi iyon pinansin ni Ramon. Sa halip, nagsimula siyang maghuhukay. Walang makinarya. Walang kagamitan. Sariling kamay lang. Ang lupa ay matigas. Mainit. Ngunit hindi siya tumigil. Lumipas ang oras. Patuloy ang kanyang ginagawa. At habang tumatagal, may ilang taong napapatingin. Hindi dahil sa paghanga, kundi dahil sa pagtataka. Bakit niya ginagawa yan? Wala namang tutubo dyan. Ngunit si Ramon, hindi sumagot. Sa halip, mas lalong lumalim ang kanyang paghuhukay. Hanggang sa may nakita siyang maliit na ugat. Isang manipis na senyales ng buhay. Ngumiti siya. Hindi malaking ngiti, kundi isang ngiting puno ng pag-asa. Kinagabihan, pagod ang kanyang katawan. Ngunit may kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. Sa hapag, tahimik ulit. Ngunit ngayon, hindi na iyong katahimikang puno ng bigat, kundi katahimikang puno ng simula. Sa labas, patuloy ang usapan ng mga tao. Hindi ko alam kung anong balak niya, pero mukhang wala talaga. Ngunit sa gitna ng lahat, may isang batang naniniwala. Si Toto. Habang nakatingin sa bukid, mahina niyang sinabi, parang may mangyayari. At sa di kalayuan, isang matandang lalaki ang tahimik na nakamasid. Hindi siya nagsalita. Ngunit sa kanyang mga mata, may nakitang iba. Hindi kabiguan, kundi isang bagay na matagal nang hindi nakikita ng iba. Pag-asa. Tahimik ang gabi. Marahang umiihip ang hangin. At sa gitna ng baryong puno ng pagdududa, may isang lalaking unti-unting binubuo ang isang bagay na hindi pa kayang makita ng lahat. Tuyo ang lupa. Parang wala ng pag-asa. At sa bawat bitak nito,
Tila may kwento ng matagal ng pagkabigo, ngunit sa gitna ng katahimikan, nandoon si Ramon, nakayapak, nakayuko, at walang tigil ang mga kamay. Maagang maaga pa lang, nasa bukid na siya, hindi para tumingin, kundi para magsimula. Sa wala, walang araro, walang makinarya, walang puhunan, sariling lakas lang. Sa bawat hukay, tumitigas ang lupa, ngunit hindi ang kanyang loob. Hindi na yan tutubo, sigaw ng isang lalaki sa malayo. Sayang lang ang pagod mo. Dagdag pa ng isa. Ngunit si Ramon, hindi lumingon, parang hindi niya naririnig. O sadyang pinili niyang huwag pakinggan. Lumuhod siya. Hinawakan ng lupa. Pinisil. Pinakiramdaman, parang may hinahanap. Hindi basta tanim ang ginagawa niya. May pattern, may pagitan, may lalim na sinusunod. Isang kakaibang paraan. Sa gilid, tahimik na nakamasid si Toto. Kuya Ramon, bakit po iba ang paraan ninyo? Sandaling napahinto si Ramon. Tumingin sa bata at ngumiti. Dahil iba rin ang gusto kong mangyari, hindi na nagtanong si Toto. Ngunit nanatili siya. Nakaupo sa ilalim ng puno. Pinapanood ang bawat galaw. Lumipas ang mga araw. Araw-araw. Parehong eksena. Araw. Pawis. At lupa. Ngunit unti-unti, may mga pagbabagong nangyayari. Sa ilalim ng lupa, may mga butong itinanim. Tahimik. Ngunit buhay. Isang umaga, napahinto si Ramon. May maliit na usbong. Isang manipis na dahon. Sumisilip mula sa lupa. Napangiti siya. Hindi malaki, hindi enggrande, ngunit sapat. Sapat para patunayan na may nangyayari. Uy, may tumubo. Bulong ni Toto. Ngunit sa kabilang banda, may mga taong napapailing. Isa lang naman yan. Tingnan mo, mamamatay din yan. Ngunit hindi iyon pinansin ni Ramon. Sa halip, mas lalo siyang naging maingat. Mas naging masipag. Dinidiligan niya ang lupa. Hindi basta-basta. May oras. May sukat. Parang alam niya kung kailan dapat. Isang hapon, biglang nagdilim ang langit. Napatingala ang lahat. Uulan. Ngunit hindi simpleng ulan. Malakas. Mabigat. Parang babawiin ang lahat. Nagsimulang tumakbo ang mga tao. Nagtago. Nagmadali. Ngunit si Ramon, naiwan sa bukid. Hindi siya umalis. Sa halip, pinrotektahan niya ang kanyang mga tanim. Ginamit ang mga dahon, mga sanga, at ang sarili niyang katawan. Pinasa ng ulan, nilamon ng hangin, ngunit nanatili siya. Kuya Ramon, sigaw ni Toto sa malayo. Ngunit hindi siya sumagot. Dahil sa sandaling iyon, mas mahalaga ang kanyang ginagawa. Hindi lang ito pagtatanim. Ito ay pagtaya. Pagtaya sa panibagong simula. Lumipas ang bagyo. Tahimik muli ang paligid. Ngunit sa lupa, may mga tanim na napinsala. May mga halos na wala. At may ilan na nanatiling buhay. Lumuhod si Ramon. Hinawakan ng lupa at marahang pumikit. Simula pa lang ito. Tahimik ang hangin. Ngunit sa ilalim ng lupa, may isang bagay na patuloy na lumalaban. At si Ramon, hindi na siya ang lalaking bumalik na walang dala. Dahil ngayon, may itinatanim na siya. Hindi lang sa lupa, kundi sa kanyang kapalaran. Bumuhos ang ulan, parang walang katapusan. Araw ang lumipas, ngunit hindi huminto. Ang lupa, unti-unting nagiging putik. Ang mga tanim,
unti-unting nalulunod. Sa buong baryo, may pangamba. Masisira lahat ng pananim. Sayang ang ani. Ang mga magsasaka, nag-aalala. At sa gitna ng lahat, nandun si Ramon. Tahimik. Nakatingin sa kanyang taniman. Hindi siya gumagalaw. Parang may hinihintay. Tapos na yan, sabi ng isang lalaki. Hindi na yan makakaahon. Ngunit hindi sumagot si Ramon. Sa halip, lumapit siya sa lupa. Hinawakan ito. Hindi basa. Hindi lubog. Kakaiba. Parang may kontrol. Lumipas pa ang ilang araw. Tumigil ang ulan at dahan-dahang lumabas ang araw. Isa-isang nagsibalikan ang mga tao sa bukid. At ang nakita nila, pagkasira. Halos lahat, nalanta, nabulok, nawala. Tahimik ang paligid. Parang may nawalan ng pag-asa. Ngunit sa kabilang bahagi, may isang taniman na nanatiling buhay. Kay Ramon, paano nangyari niyan? Bakit sa kanya lang? Hindi ba pare-pareho lang naman ang lupa? Nagkatinginan ng mga tao. Hindi makapaniwala. Lumapit sila. Sinuri. Hinawakan ng lupa. Hindi ito lubog sa tubig. Parang may daluyan. Unti-unting nabuo ang tanong. Ano ang ginawa niya na hindi ginawa ng iba habang ang lahat ay nagtataka? Si Ramon ay tahimik lang. Nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Dinidiligan ang natirang tanim. Inaayos ang lupa. Parang normal lang ang lahat. Ngunit sa loob ng mga tao, may nagsisimulang magbago. Hindi na puro pagdududa. May halong paghanga at kaunting inggit. Sa isang sulok, nakatayo ang matandang lalaki. Nakamasid. At last, mahina niyang sabi, parang matagal niya nang inaantay. Samantala, lumapit si Toto kay Ramon. Kuya Ramon, paano ninyo nagawa ayon? Napatingin si Ramon, ngunit hindi siya agad sumagot. Sa halip, tumingin siya sa lupa at saka sa langit. At minsan, hindi mo kailangang labanan ng ulan. Ang kailangan mo ay matutunan kung paano makisabay. Napatango si Toto. Bagamat hindi niya lubos na naintindihan, ramdam niya na may lalim ang bawat salita. Lumipas ang mga linggo. Unti-unting lumaki ang mga tanim ni Ramon. Mas berde, mas matibay. Habang ang iba, nagsisimula pa lang ulit. At sa baryo, may bagong usapan. Baka may alam siya. Hindi siya basta-basta. May natutunan siguro sa Maynila. Ngunit si Ramon, nanatiling tahimik. Walang ipinagmamalaki. Walang ipinapaliwanag. Sa halip, mas lalo siyang nagsumikap. Tahimik ang hapon. Marahang humihip ang hangin. At sa gitna ng bukid, may isang lalaking hindi na tinatawanan, kundi pinagmamasdan dahil unti-unti nakikita na nila na ang taong akala nila'y nabigo ay may dalang lihim na kayang baguhin ang lahat. Tahimik pa rin siya, ngunit ang kanyang tahimik na kilos unti-unting nagiging ingay ng tagumpay. Maagang sumikat ang araw at sa unang sinag nito, sumalubong ang isang tanawin na hindi inaasahan ng baryo. Ang bukid ni Ramon, luntian, buhay, at tila kumikinang sa ilalim ng liwanag. Habang ang iba, nagsisimula palang bumawi. Si Ramon, nauna na, unti-unting dumami ang kanyang ani. Hindi lang sapat, kundi sobra. Sa bawat ani, may bumibili. Mula sa kalapit na baryo hanggang sa bayan. At di nagtagal, may mga negosyanteng nagsimulang dumayo. Magkano lahat nito? Tanong ng isang lalaki. Ngunit si Ramon,
Hindi nagmamadali. Tahimik niyang tinitimbang ang bawat alok. Hindi lang presyo ang tinitingnan, kundi halaga. Sa bawat transaksyon, mas lalong lumalago ang kanyang kita. Ngunit kakaiba pa rin siya. Wala pa ring sapatos, wala pa ring mamahaling damit. Pareho pa rin ang kanyang itsura. Ngunit ang kanyang paligid, iba na. Unti-unting naayos ang kanilang bahay. Napalitan ng bubong, napinturahan ng dingding. Ngunit simple pa rin, bakit hindi ka bumili ng sapatos? Tanong ng kanyang ina isang gabi. Tahimik siyang ngumiti. At para saan pa po? Hindi na nagtanong ang kanyang ina. Dahil ramdam niya, may dahilan ng lahat. Sa baryo, nagbago ang usapan. Ang galing niya. Hindi pala siya nabigo. Ang bilis ng pag-angat. Ngunit may halong inggit. May halong pagdududa. Sigurado ka bang sa pagsasaka lang yan? Parang may kakaiba. Habang ang iba, sinubukang gayahin siya. Parehong paraan, parehong oras. Ngunit hindi pareho ang resulta. Bakit sa kanya lang gumagana? Tanong na walang sagot. Isang hapon, may isang mayamang negosyante ang lumapit kay Ramon. Nakaayos, nakasapatos, malayo sa anyo niya. Pwede kitang kunin. Palakihin natin to. Gawin nating negosyo. Sandaling natahimik si Ramon. Tumingin sa kanyang bukid, sa lupa, sa mga tanim, at sa kanyang mga paa. Hindi po. Mahina niyang sagot. Nagulat ang lalaki. Sigurado ka? Tumango si Ramon. Hindi ko po kailangang bilisan. Tahimik ang hangin. At sa sagot na yon, mas lalo pang naging palaisipan ng kanyang pagkatao. Lumipas ang mga buwan, mas lalong lumago ang kanyang ani. Mas lalong dumami ang kita. At hindi nagtagal, si Ramon na ang tinatawag nilang milyonaryo ng baryo. Ngunit sa kabila nito, pareho pa rin ang kanyang kilos. Tahimik, simple, at nakayapak. Isang gabi, habang nakaupo siya sa labas, pinagmamasdan ng kanyang bukid, lumapit si Toto. Kuya Ramon, mayaman na po kayo, di ba? Napangiti si Ramon. Siguro. Bakit po parang hindi kayo nagbabago? Hindi agad sumagot si Ramon. Sa halip, hinawakan niya ang lupa at marahang sinabi, dahil dito ako nagsimula, tapos dito rin ako babalik. Tahimik si Toto. Hindi niya lubos maintindihan. Ngunit ramdam niya na ang yaman ni Ramon, hindi lang pera. Tahimik ang gabi. Marahang umiihip ang hangin. At sa gitna ng baryo, may isang lalaking hindi lang yumaman, kundi naging misteryo. Hindi pera ang unang dumating, kundi kaalaman. At hindi lahat kayang makita iyon. Sa baryo, mas lalong lumalim ang usapan. May sikreto siya. Hindi iyan basta-basta. Sigurado akong may tinatago. Sa bawat pagdaan ni Ramon, hindi na lang siya pinagmamasdan. Sinusuri na siya ang kanyang galaw, ang kanyang oras, ang kanyang paraan. May mga sumubok sumunod sa kanya. Maagang gumising. Parehong oras magtanim. Parehong paraan ng pagdidilig. Ngunit bigo pa rin. Bakit hindi gumagana? Isang tanong na paulit-ulit. Ngunit walang sagot. Isang umaga, may 3 magsasaka ang lumapit sa kanya. Ramon, turuan mo kami. Tahimik ang paligid. Napatingin si Ramon. Hindi sa kanila, kundi sa lupa. Matagal bago siya nagsalita. Hindi sapat ang paggaya. Nagtaka ang mga lalaki. Anong ibig mong sabihin? Tumingin siya sa kanila.
At hindi rin sapat ang sipag kung hindi mo naiintindihan ng lupa. Tahimik sila, hindi makasagot dahil sa unang pagkakataon. May lalim ang sagot na hindi madaling maabot. Lumipas ang mga araw. Mas dumami ang gustong malaman ng kanyang sikreto. Ngunit wala siyang direktang sinasabi. Sa halip, pinapakita niya. Sa kanyang kilos, sa kanyang tiyaga, at sa kanyang pakikinig. Oo, pakikinig. Dahil madalas, makikita siyang nakaupo sa lupa. Tahimik, walang ginagawa, parang nakikinig. Baliw talaga, pulong ng isa. Ngunit sa isang sulok, nakatayo ang matandang lalaki. Nakatingin at unti-unting napapangiti. Hindi siya baliw, marunong lang siyang makinig. Samantala, si Toto ay patuloy na sumusunod kay Ramon. Tahimik lang, nakamasid. Isang hapon, Kuya Ramon, ano po ba talaga ang natutunan ninyo sa Maynila? Napahinto si Ramon. Ito ang tanong na matagal nang umiikot. Ngunit ngayon lang direktang tinanong. Tumingin siya sa malayo, sa bukid, sa langit, at saka bumalik kay Toto. Hindi lahat ng dala mo kailangang makita. Napatigil si Toto. At hindi lahat ng natutunan kailangang ipakita agad. Tahimik ang hangin. May kung anong nabuo sa pagitan nila. Isang lihim na hindi pa handang ibunyag. Ngunit unti-unti nang lumilitaw. Sa bawat araw, mas lalong lumalalim ang misteryo ni Ramon. Hindi na lang siya simpleng magsasaka. Isa na siyang palaisipan. Isang kwento na hindi pa tapos. Tahimik ang dapit hapon. Marahang humihip ang hangin. At sa likod ng kanyang tagumpay, may isang lihim na malapit nang matuklasan ng lahat. Hindi siya umuwi para tumakas. Umuwi siya para magsimula. At ang lahat ng tingin sa kanya. Mali pala. Tahimik ang umaga. Marahang umiihip ang hangin. At sa gitna ng bukid, nagtipon ng mga tao. Hindi na para manghusga, kundi para makinig. Sa wakas, nagsalita si Ramon. Matagal na nilang hinihintay ang sandaling iyon. Hindi ako nabigo sa Maynila. Parang biglang tumigil ang mundo. Nagkatingin na ng mga tao. Ano? Hindi makapaniwala. Kung ganun, bakit ka umuwi na walang dala? Sandaling natahimik si Ramon. Tumingin sa kanyang mga paa. Nakayapak pa rin. At saka sa lupa. Dahil hindi lahat ng yaman dinadala. Yung iba, itinatanim. Tahimik ang hangin. Walang kumibo. At sa Maynila, hindi ako naging mayaman sa pera, kundi sa kaalaman. Unti-unting lumapit ang mga tao. Natuto ako sa isang matandang magsasaka. Hindi siya sikat, pero siya ang pinakamayaman na nakilala ko. Mas lalo silang naguluhan. Mayaman? Sa lupa. Sa pag-intindi. Sa pakikinig. Tahimik si Ramon. At sa unang pagkakataon, malinaw ang lahat. Bakit ka nakayapak? Tanong ng isang matanda. Ngumiti siya. Para maramdaman ko kung buhay pa ang lupa. Para alam ko kung kailan siya pagod at kung kailan siya handa. Napayo ko ang mga tao. Unti-unting pumasok sa kanila ang katotohanan. Hindi nila nakita ang halaga. Dahil hinanap nila ito sa maling lugar. Lahat kayo. Mahina niyang sabi. May lupa. Pero hindi lahat. Marunong makinig. Tahimik ang buong baryo. At sa unang pagkakataon, hindi si Ramon ang tahimik, kundi sila. Lumapit si Toto. Kuya Ramon, pwede niyo po ba kaming turuan? At ngumiti.
Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito lihim, kundi paanyaya. Oo, pero hindi sa pagmamadali, kundi sa pag-unawa. Tahimik ang bukid, marahang humihip ang hangin, at sa bawat ipak ni Ramon sa lupa, hindi lang yaman ang kanyang itinanim, kundi isang aral. Hindi lahat ng mukhang kabiguan ay tunay na pagkatalo. Minsan, ang tahimik na pagbabalik ay simula ng mas malaking tagumpay. Hindi lahat ng yaman nakikita sa pera. Ang tunay na yaman nasa kaalaman, sa tiyaga, at sa kakayahang makinig. At minsan, kailangan mong bumalik sa simula, hindi dahil wala kang narating, kundi dahil doon mo talaga matatagpuan ang totoong tagumpay. Magandang gabi.